Wika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na yaong mga taong nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at nalugod, na nahanap nila yung kaligayahan sa kanilang mga puso sa pamamaraan ng zikrillah. Pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aalala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siya naglikha sa atin. Paalala sa atin na walang ibang layunin ang paglikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang ay magtawhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dagdag pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ala bizikri lay tatma'innal qulub. Di ba't ang pagtatakwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito na yung makakapagbigay ng kaligayahan. O kaya, pag sa aming tausog, kasanyangan, yung makakapagbigay ng kaginhawaan sa puso ng tao. Marahil nagtatanong tayo, bakit nagtatanong Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ho yung uslob ng mga Arab. Uslob ng Arab na kung saan hindi yun pagpatanong. Pagkos ito yung nagbibigay ng ikhbar ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagbibigay ng kaalaman sa atin na ang pinaka susi upang makamit ang saadas dito sa mundo, ito na yung taqwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wika rin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dhalika fawzul azim. Sila na rin ang mga taong iyon na siyang natakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahumul bushra, at para sa kanila isang magandang balita dito sa fi hayatid dunya o fil akhirah, dito sa dunya at sa yawmul akhirah. La tabdila li kalimatillahi dhalika fawzul azim. At hindi mapapalitan ang mga wika ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwal fawzul azim, na kung saan kapag tayo ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan na yung fawzul azim, pinakamainam na fawz na makakamit nating gantimpala. Sa hadith din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan nilarawan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kalagayan ng isang mananampalataya sa kanyang kubur, sa kanyang libingan, na kung saan wayatihi rajulun husnul wajh, na kung saan darating sa kanyang libingan isang rajul na may magandang muka, wa husnul thiyab, at may magandang kasuotan, wa tayyibur rih, at mabangong amoy, fayuqulu abshir billadhi yasurruk o billadhi yasurrak, at ikaw ay magbunyagi kung ano man ang nagawa mo sa dunya, hadha yawmuk, na kung saan ito na ang araw mo, alladhi kunta tu'ad, na kung saan ito na yung araw na pinangako sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqulu lahu, man ant, sino ka? Ikaw tao ka na. Ikaw lalaki na, ikaw. Fawajhukal wajh yaji'u bil khair, sapagkat ang iyong muka parang nagdadala ng magandang balita. Fayaqul, tugon sa kanya ng lalaking ito, ana amaluka salih, ako ang iyong gawaing mabuti. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى هي دار السعادة أو هي السعادة. Mga kapatid, magulang sa pananampalataya, katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wika ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Katakutan kayong mga mananampalataya, katakutan niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot.
Tunay na ang pagkatakot, ito na yung tagumpay sa dunya at sa kabilang buhay. Ito na yung pinakasusi natin upang makamit natin ang alin? Ang saada. Na siyang paksa sa araw na ito. Tahqiqu as-saada. Paano natin makakamit ang saada? Ano nga ba yung tinatawag na saada? Ang saada, ito na ho yung kaginhawaan, kasayahan sa loob ng ating mga sarili, sa loob ng ating mga puso. Marahil may iba sa atin, nakakamit nila ang kanilang kaligayahan tungo sa pera, sa kanilang mga kaanakan, at iba pa, mga makabundong bagay. Anong sabi ng Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala? وليست أرى سعادة جمع مال ولكن التقى أو التقي هي السعيد واتقوا الله خير الزاد دخرا. Ano sabi ng Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala? Imamun jalilun, imam na kung alam natin isa siya sa mga imamul arba'a. Imam sa mga pinagkukuhanan natin ng kaalaman sa fiqh, pinagbabasehan natin sa fiqh. Ano sabi niya? Para sa akin, hindi ko nakikita ang saada, kaligayahan, mula sa pagtitipon o paglilikom ng kayamanan o kaya mga pera. Walakin nattaqi, bagkos ang tunay na saada, ito na yung taqi. Ano yung taqi? Yung taqwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa as-sa'id. Tunay siya na talaga yung makakapagbigay ng kaligayahan sa atin. Wattaqullah khairuz zad dakhran. Katunayan, ang takwa, ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito na yung sa pinakamainam na treasure sa ating buhay na ito. Sabi ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innal qulub. Wika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na yaong mga taong nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at nalugod, nahanap nila yung kaligayahan sa kanilang mga puso sa pamamaraan ng zikrillah. Pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-alala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang naglikha sa atin. Paalala sa atin na walang ibang layunin ang paglikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, liban na lamang ay magtawhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dagdag pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ala bi dhikrillahi tatma'innal qulub. Di ba't ang pagtatakwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito na yung makakapagbigay ng kaligayahan. O kaya, pag sa aming tausog, kasanyangan, yung makakapagbigay ng kaginhawaan sa puso ng tao. Marahil nagtatanong tayo, bakit nagtatanong Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ho yung uslob ng mga Arab. Uslob ng Arab na kung saan hindi yun pagpatanong. Pagkos ito yung nagbibigay ng ikhbar ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagbibigay ng kaalaman sa atin na ang pinaka susi upang makamit ang saadas dito sa mundo, ito na yung taqwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wika rin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dhalika fawzul azim. Sila na rin ang mga taong iyon na siyang natakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahumul bushra, at para sa kanila isang magandang balita dito sa fi hayatid dunya wa fil akhirah, dito sa dunya at sa yawmul akhirah. La tabdila li kalimatillahi dhalika fawzul azim. At hindi mapapalitan ang mga wika ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwal fawzul azim, na kung saan kapag tayo ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan na yung fawzul azim, pinakamainam na fawz na makakamit nating gantimpala. Sa hadith din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan nilarawan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang
kalagayan ng isang mananampalataya sa kanyang kubur, sa kanyang libingan, na kung saan wayatihi rajulun husnul wajh, na kung saan darating sa kanyang libingan isang rajul na may magandang muka, wa husnul thiyab, at may magandang kasuotan, wa tayyibur rih, at mabangong amoy, fayuqulu abshir billadhi yasurruk aw billadhi yasurrak, at ikaw ay magbunyagi kung ano man ang nagawa mo sa dunya, hadha yawmuk, na kung saan ito na ang araw mo, alladhi kunta tu'ad, na kung saan ito na yung araw na pinangako sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yuqulu lahu, man ant? Sino ka? Ikaw tao ka na. Ikaw lalaki na, ikaw. Fa wajhuka alwajh yaji'u bil khair, sapagkat ang iyong muka parang nagdadala ng magandang balita. Fayaqul, tugon sa kanya ng lalaking ito, ana amaluka salih, ako ang iyong gawaing mabuti. Wika din ng sabi din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa al-ghina an kathrati al-'ard, walakin al-ghina ghina an-nafs, ghina al-qalb, kathratu al-'ard qad yakunu 'indahu mal faqaruna wa huwa faqir. Na kung saan sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ghina, ang kayamanan, hindi mababase o hindi mahanap sa kathratul mal o kaya kathratul ard o kaya yung mga goods. Hindi doon, no? Walakin al-ghina ghina an-nafs, bagkos ang tunay na kayamanan ay mula sa puso. At sa yun din yung pinaka buod ng khutbah ngayong araw na ito. Bilang pang-selyo ng ating paksa o usapin ngayong araw na ito, ang ayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Babalik pa rin tayo sa taqwa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu. Wa tazawwadu fa inna zadi taqwa. At kayo ay magbaon. Ano yung babaunin natin? Yung taqwa, na kung saan dadalhin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna khayra zadi taqwa. Sapagkat ang pinakamainam na baon-baon natin papunta sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito na yung pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.